Batas NE 6,000 monthly pension para sa seniors, tingnan ang mga benepisyo at kailan ito magsisimula. Sa wakas ay naisabatas na ang matagal nang hinihintay na 6,000 buwanang pensyon para sa ating mga minamahal na senior citizens dito sa Pilipinas. Isang malaking tagumpay ito para sa mga nakatatanda na matagal nang umaasa sa suporta ng gobyerno upang mapagaan ang kanilang pamumuhay. Ang bagong batas na ito ay nilagdaan bilang bahagi ng adhikain ng pamahalaan na tiyaking may maayos na benepisyo at proteksyon ang ating mga senior citizens na walang ibang pinagkukunan ng kita o suporta. Sa pamamagitan ng panukalang ito, inaasahan na mabibigyan ng mas magandang kalidad ng buhay ang mga Pilipinong edad 60 pataas, lalo na yaong mga kabilang sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Mula sa dating 500 hanggang 1,000 na buwanang social pension, tumaas ito sa 6,000 buwanang ayuda na makakatulong hindi lamang sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang gastusin sa kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang kabuuang kaginhawahan sa araw-araw. Ayon sa mga mambabatas at opisyal ng Department of Social Welfare and Development o ESA, mahalaga ang batas na ito sa pagpapakita ng tunay na malasakit ng gobyerno sa mga nakatatanda. Napakarami sa ating mga seniors ang walang sapat na ipon at kadalasang walang maaasahan sa kanilang pagtanda kaya't napakahalaga ng tuloy-tuloy at sapat na suporta mula sa gobyerno. Ipinaliwanag din ng mga eksperto na ang 6,000 na buwanang pensyon ay nakabase sa pag-aaral ukol sa cost of living sa Pilipinas. Layunin nitong mabigyan ng mas makataong standard of living ang mga seniors upang hindi na sila masyadong mabahala sa kanilang araw-araw na gastos. Sa mga naging talumpati ng mga pangunahing tagapagtaguyod ng batas, binigyang diin nila na ang mga nakatatanda ang haligi ng ating lipunan at nararapat lamang na suklian natin sila ng sapat na suporta sa kanilang pagtanda. Maraming senior citizens ang agad na nagpaabot ng kanilang pasasalamat at tuwa sa anunsyo ng bagong pensyon. Ayon sa ilan, malaking tulong ito lalo na sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Isa si Aling Maria, isang 68 taong gulang na senior mula sa Quezon City, na nagsabing hindi na niya kailangang mangutang pa para makabili ng gamot sa high blood at diabetes. Ganito rin ang sentimiento ng marami sa mga komunidad na umaasa sa social pension program. Nakikita nilang ang dagdag na pensyon ay hindi lamang pera kundi isang pahiwatig na pinahahalagahan sila ng pamahalaan. Sa kabilang banda, pinaalalahanan din ng IAGI ang publiko na may mga kwalifikasyon pa rin kailangang sundin upang makuha ang benepisyo. Kabilang dito ang pagkakaroon ng edad na 60 pataas, pagiging residente ng Pilipinas, at kawalan ng iba pang pinagkakakitaan o permanenteng suporta mula sa pamilya. Ipinaliwanag rin ng ahensya na ang proseso ng aplikasyon ay magiging mas madali at hindi komplikado. Maglalaan sila ng mga community assistance centers sa bawat barangay upang tulungan ang mga seniors sa pagproseso ng kanilang aplikasyon. Bukod dito, may mga mobile units din na itatalaga lalo na sa mga malalayong lugar upang matiyak na walang senior citizen ang mapag-iwanan. Sa mga lugar kung saan marami ang mga seniors, magkakaroon ng mga caravan o special registration days upang hindi na kailangang pumunta pa sa mga opisina ng IAGI. Ayon pa sa ahensya, inaasahan na sa loob ng 6 na buwan matapos mapirmahan ang batas ay sisimulan na ang implementasyon nito. Inihahanda na rin nila ang pondo at sistema upang walang maging aberya sa distribusyon ng 6,000 buwanang pensyon. Malaki rin ang epekto ng bagong batas na ito sa ekonomiya ng mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Dahil may mas malaking purchasing power ang mga seniors, inaasahang tataas din ang demand sa mga pangunahing bilihin, gamot at iba pang serbisyo para sa matatanda. Makikinabang dito hindi lamang ang mga seniors kundi pati ang mga lokal na negosyo tulad ng mga tindahan at botika. Isa itong halimbawa ng trickle-down effect kung saan ang dagdag na benepisyo ay may positibong epekto sa mas malawak na ekonomiya. Pinuri rin ng ilang ekonomista ang hakbang na ito sapagkat bukod sa nakatutulong ito sa kagalingan ng mga matatanda, pinapalakas din nito ang ekonomiya sa grassroots level. May mga mungkahi rin ang ilang sektor na sana ay magkaroon ng regular na review ang halaga ng pensyon upang masiguro na ito ay sapat batay sa pagbabago ng panahon at pagtaas ng cost of living. Mahalaga nilang isaalang-alang na habang tumatagal, posibleng hindi na sapat ang 6,000 kaya't dapat itong repasuhin kada ilang taon. May mga panawagan din na sana ay mapalawak pa ang benepisyo tulad ng libreng healthcare services, discount sa mga utility bills,
at mas maayos na akses sa mga pampublikong serbisyo para sa mga seniors. Ipinangako naman ng pamahalaan na bukas sila sa ganitong mga suhestyon at patuloy nilang pagbubutihin ang mga programa para sa kapakanan ng mga nakatatanda. Samantala, pinaalalahanan din ng gobyerno ang mga pamilya ng mga seniors na bagaman may tulong mula sa gobyerno, hindi dapat mawala ang responsibilidad ng mga anak at kamag-anak sa pag-aalaga sa kanilang mga nakatatanda. Sa kultura nating mga Pilipino, malaking bahagi ng pagpapahalaga sa pamilya ang pag-aalaga sa mga magulang at lolo't lola sa kanilang pagtanda. Ang pensyon ay hindi kapalit ng pagmamahal at pag-aruga na dapat ay nagmumula sa loob ng pamilya. Ito ay dagdag na tulong lamang upang mapagaan ang kanilang kalagayan at hindi upang gawing dahilan para pabayaan sila. Pinapurihan din ng mga international organizations ang Pilipinas sa pagkakaroon ng ganitong batas. Ayon sa isang ulat ng United Nations, isa ang Pilipinas sa mga umuunlad na bansa na nagpapatupad ng konkretong hakbang para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Isa rin itong magandang halimbawa para sa iba pang mga bansa sa Asia Pacific na may mataas ding bilang ng mga aging population. Sa mga datos na inilabas, tinatayang nasa mahigit 9 milyon na senior citizens ang makikinabang sa bagong batas na ito sa loob ng unang taon pa lamang ng implementasyon. Isa itong patunay kung gaano kalawak ang saklaw at epekto ng programa sa ating lipunan. Habang patuloy ang paghahanda para sa full implementation ng batas, hinihikayat ng pamahalaan ang lahat ng senior citizens na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay at lokal na IAGI offices upang malaman ang mga detalye ng aplikasyon at mga kinakailangang dokumento. Pinapayuhan din ang mga pamilya na tulungan ang kanilang mga nakatatanda sa pag-aasikaso ng mga requirements upang mas mapadali ang proseso. Ayon sa mga opisyal, mas maaga itong mapoproseso kung kumpleto ang mga papeles at tamang impormasyon na isusumite. Ang pagkakaroon ng 6,000 buwanang pensyon ay isa ring pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ng mga nakatatanda sa ating lipunan. Marami sa kanila ang nagtrabaho ng buong buhay, naglingkod sa kanilang mga pamilya at komunidad, at naging bahagi ng pag-unlad ng bansa. Sa pagbibigay sa kanila ng ganitong benepisyo, ipinapakita natin ang tunay na diwa ng malasakit at pagkilala sa kanilang naging papel sa ating kasaysayan at kasalukuyang lipunan. Tunay ngang napakalaking hakbang ito tungo sa mas makatao at makatarungang lipunan para sa lahat. Sa kabuuan, ang batas para sa 6,000 buwanang pensyon ay hindi lamang isang simpleng programa ng gobyerno kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagkakaroon ng social justice para sa mga nakatatanda. Habang may mga hamon sa implementasyon, malinaw ang layunin nito, ang mabigyan ng dignidad at ginhawa ang mga Pilipinong umabot na sa kanilang senior years. Isang panawagan din ito sa lahat na patuloy na suportahan at alagaan ang ating mga lolo't lola, hindi lamang sa pamamagitan ng pera kundi pati sa pagmamahal at pag-aruga na tunay na magpapaligaya at magbibigay ng kahulugan sa kanilang ginintuang taon. Sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mga update mula sa IAGI at iba pang ahensya hinggil sa pagpapatupad ng bagong batas. Patuloy rin nating bantayan ang pag-unlad ng programang ito upang matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ay napupunta sa mga tamang benepisyaryo. Isa itong makasaysayang hakbang para sa Pilipinas at isang patunay na sa ating bansa, hindi natin nakakalimutan ang ating mga nakatatanda.